Naiirita ka na ba minsan sa maliliit na bagay? Tulad ng biglang pagharang sa'yo ng isang sasakyan sa kalsada at inabot ka pa ng kalahating oras sa pagiging inis. O yung isang careless na komento sa internet, sinira na ang buong gabi mo. Pamilyar, di ba? Madalas, masyado tayong nabibigyan ng bigat sa mga bagay na wala naman tayong kontrol, kaya nawawalan tayo ng kapanatagan ng loob. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang sinaunang sining na pwedeng magturo sa'yo kung paano manatiling kalmado at malinaw ang isip sa kahit anong sitwasyon? Ito ang tinatawag na stoic detachment. At hindi ito nangangahulugan na magiging parang robot ka na lang na walang pakiramdam. Manatili ka lang at malalaman mo kung paano mo makukuha ang superpower na ito para maibalik ang kontrol sa sarili mong emosyon. Kaya, alamin muna natin kung saan nga ba nanggaling ang ideyang ito. Ang ideya ng Stoic detachment ay nagmula sa mga Stoics, mga sinaunang pilosopo mula sa Greece at Rome, tulad ni Seneca, Epictetus, at ang emperador na si Marcus Aurelius. Ang mga taong ito ay nabuhay sa magulong panahon, pero nagawa pa rin nilang manatiling kalmado at matatag. Ang kanilang pangunahing sikreto ay simple lang. Hiniwalay nila ang mga bagay sa dalawang kategorya. Ang mga kaya nating kontrolin at ang mga hindi. Ang ating mga iniisip, desisyon at reaksyon, yan ang nasa ilalim ng ating kontrol. Pero ang panahon, ang iniisip ng ibang tao o ang traffic sa kalsada, yan ang hindi. Ang sining ng stoic detachment ay nakatuon sa pagtutok ng lahat ng iyong enerhiya sa unang kategorya at pagtanggap ng mahinahon sa ikalawa. Simulan natin sa isang malaking maling akala. Kapag naririnig ng mga tao ang pariralang stoic detachment o stoic detachment, madalas nilang naiisip ang isang taong walang damdamin, parang robot. Isang taong matigas ang mukha, walang pakialam sa anuman o kaninuman. Para bang ang layunin ay patayin ang lahat ng kanilang emosyon at maging kasing lamig ng yelo. Ngunit marahil ito ang pinakamalaki at pinakamapanirang maling akala tungkol sa Stoicism. Ang mga Stoic ay hindi kailanman nagturo na pigilan ang damdamin o magkunwari na wala ang mga ito. Sila ay mga taong buhay at lubos na nauunawaan na ang pakiramdam ng galit, lungkot, kagalakan o takot ay bahagi ng ating pagkatao. Ang balewalain nito ay panloloko sa sarili. Kaya, ano nga ba ang tunay na kahulugan? Ang punto ay hindi ang huwag makaramdam, kundi ang huwag maging alipin ng iyong mga damdamin. Ang detachment o pagkakaroon ng distansya ay ang paglikha ng isang maikling paghinto, isang maliit na puwang sa pagitan ng nangyari at ng iyong reaksyon dito. Ito ang kakayahang obserbahan ang iyong emosyon mula sa labas, sa halip na malunod dito. Tingnan natin ang isang napakalinaw na halimbawa na magpapaliwanag ng lahat. Isipin ng isang siruhano habang nagsasagawa ng isang komplikadong operasyon. Sa tingin mo ba, wala siyang pakialam kung mabubuhay ang pasyente o hindi? Siyempre hindi. Malalim ang kanyang pakikiramay. Buong puso niyang nais iligtas ang buhay na ito. Ang kanyang motibasyon ay habag o pagmamalasakit. Ngunit sa sandaling hawak na niya ang scalpel, hindi niya hinahayaan ang takot o pagkabahala na kontrolin ang kanyang mga galaw. Siya ay nagkakaroon ng distansya mula sa emosyonal na kaguluhan upang ang kanyang isip ay manatiling malinaw at ang kanyang mga kamay ay matatag. Nararamdaman niya, ngunit hindi niya hinahayaan ang damdamin na makahadlang sa kanyang gawain. Ito ang tunay na stoic detachment. Hindi ito kawalang pakialam, kundi profesional na kalinawan ng pag-iisip. Ito ay isang pagpili ng rason at hindi pagsuko sa bugso ng damdamin. At ang superpower na ito ang maaari nating paunlarin sa ating sarili. Paano nga ba matututo nito?
Paano simulan ng landas tungo sa panloob na kapayapaan? Ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng prinsipyo, ngunit ito'y napakalakas. Tinawag itong dikotomiya ng kontrol ng mga Stoic. Medyo tunog siyentipiko, pero sa totoo lang, napakadali nitong unawain. Isipin mo na ang lahat ng pangyayari at bagay sa mundo ay maaaring hatiin sa dalawang uri, parang dalawang magkaibang basket. Sa una, ang maliit na basket, inilalagay natin ang lahat ng nasa ganap na kontrol natin. Ano ang mga ito? Ang ating mga kaisipan, ang ating mga paghuhusga at pagtatasa, ang ating mga desisyon, ang ating mga reaksyon sa mga nangyayari. Sa esensya, ito ang buo nating panloob na mundo. At ayon sa mga Stoic, tanging sa basket na ito natin, dapat ituon ang ating lakas at atensyon. Sa pangalawa, ang malaking basket, inilalagay naman natin ang lahat ng iba pa. Ibig sabihin, lahat ng hindi nakasalalay sa atin. Ang panahon sa labas, ang trapiko sa kalsada, ang opinyon ng ibang tao tungkol sa atin, ang kanilang mga salita at kilos, ang nakaraan na hindi na mababago, at maging ang huling resulta ng marami sa ating mga pagsisikap. At narito ang pangunahing praktikal na kasangkapan ng isang stoic. Bago ka magalit, malungkot o mag-alala, huminto ka at tanungin mo ang sarili mo ng isang napakasimpleng tanong. Ang nangyayari ba ngayon ay nasa una o sa pangalawang basket? Direkta ko ba itong kayang impluensyahan? Kung ang sagot ay hindi, ang pag-aksaya ng iyong mga nerbiyos dito ay parang sumisigaw sa mga ulap para lang umalis sila. Ito ay walang saysay at nagpapaubos lang ng iyong lakas. Isipin mo ang isang mamamana na naghahanda sa pagtira. Magagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pumili ng perpektong pana. Pumili ng tuwid na palaso. Magsanay ng oras-oras sa kanyang tindig at pagpuntirya. Kinokontrol niya ang kanyang paghinga, ang tensyon ng kanyang mga kalamnan, at ang mismong sandali kung kailan niya bibitawan ng kwerdas. Ito ang kanyang saklaw ng ganap na responsibilidad. Ngunit sa sandaling umalis ang palaso sa pana, nagtatapos ang kanyang kontrol. Isang biglaang pagbugso ng hangin ang maaaring magpalihis nito mula sa target at tinatanggap ito ng matalinong mamamana. Hindi niya isinusumpa ang hangin. Sinusuri niya ang kanyang tira, ang mga bagay na nasa kanyang kapangyarihan at kalmadong naghahanda para sa susunod. Ganon din sa buhay. Magtuon ka sa iyong tira, sa iyong mga reaksyon at kilos. At ang hangin ay tanggapin mo na lamang bilang isang katotohanan. Okay, tapos na tayo sa dichotomy of control. Pero paano kung lubos na tayong nalulunod sa emosyon? Kapag tila ba napakalaki at lumalamon na ang isang problema at tila ba nawawala na ang ating lohika. Para sa mga ganitong sitwasyon, may isa pang henyong teknik ang mga stoic. Tinawag nila itong pagtanaw mula sa itaas o Platonic view. Ito ay isang purong ehersisyo para sa imahinasyon na pwedeng gawin kahit saan at kahit kailan. Ganito ito gumagana. Sa sandaling maramdaman mong kumukulo ka sa galit o nalulunod sa pagkabalisa, ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Ngayon, sa iyong isip, lumipad ka palayo mula sa sitwasyon. Isipin na ang iyong kaluluwa o kamalayan, tulad ng isang maliit na drone, ay umaakyat pataas. Una, nakikita mo ang iyong sarili mula sa labas, nakaupo sa mesa, nakatayo sa traffic, or nakikipagtalo sa isang tao. Pagkatapos, umakyat ka pa ng mas mataas. Nakikita mo na ang iyong silid. Pagkatapos ang buo mong bahay, ang iyong kalye. Patuloy kang umakyat. Ngayon, tanaw na ang buong lugar ninyo at pagkatapos ay ang buong lungsod mula sa pananaw ng ibon. Milyon-milyong tao, milyon-milyong buhay. Bawat isa ay may kanya-kanyang alalahanin at problema. Ngunit huwag kang huminto. Lumipad ka pa ng mas mataas.
Ngayon, tanaw na ang buong bansa mo, pagkatapos ang kontinente na nababalutan ng ulap. At sa wakas, nakikita mo na ang buong planeta natin, isang maliit, asul at puting bola na nag-iisang lumulutang sa walang hanggang itim na katahimikan ng kalawakan. Ngayon, mula sa ganitong taas ng kalawakan, subukan mong isipin muli ang iyong problema, ang nakasasakit na komento sa internet, ang panunulak sa iyo sa tren, ang maliit na pagtatalo. Sa ganitong kalaking pananaw, sa harap ng walang hanggan at walang katapusang universo, gaano nga ba kahalaga ang problemang iyan? Gaano nga ba ito kalaki? Kadalasan, ang sagot ay halos hindi na. Ang pagtanaw mula sa itaas na ito ay hindi nagpapawalang bisa sa iyong damdamin. Ibinabalik lang nito ang mga bagay sa kanilang tunay na sukat. Nagbibigay ito ng nakapagliligtas na distansya na nagpapahintulot na payapain ang bagyo sa iyong kalooban at sabihin sa sarili, okay, kalma, hindi ito ang katapusan ng mundo. Maliit na bagay lang ito sa isang maliit na planeta. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pa at marahil ang pinakakakaiba at sa unang tingin kabalintunaan ngunit lubhang epektibong pamamaraan ng mga Stoiko. Sa Latin, ito ay tinatawag na premeditatio malorum. Sa literal na pagsasalin, ito ay paunang pagmumuni-muni sa kasamaan o mas madaling intindihin ang maagang pag-iisip sa mga posibleng problema. Medyo nakakapanlumo pakinggan, di ba? Para itong direktang daan sa pesimismo at pagkabahala. Bakit pa natin iisipin ng maaga ang mga masasamang mangyayari? Hindi ba't ang gusto natin ay iwasan ng mga ganyang saloobin? Pero, tulad ng nakasanayan sa mga stoiko, mayroong malalim na diskarte rito. Ang totoong layunin ng pagsasanay na ito ay hindi para malungkot o matakot ka ng maaga. Ang intensyon nito ay gawing pamilyar ang mga problema para mawala ang biglaang pagkabigla at ang epekto ng di inaasahang pangyayari. Ganito ito isinasagawa sa araw-araw. Tuwing umaga o bago matulog, maglaan ka ng ilang minuto para tahimik na balangkasin sa isip ang mga posibleng mangyari ngayong araw o bukas na hindi magiging ayon sa plano. Pero gawin ito ng walang pagpapanik tulad ng isang taga-obserba. Halimbawa, posibleng malate ako sa trabaho ngayon dahil sa traffic. Pwedeng maghang ang computer ko bago ang isang mahalagang gawain. Maaaring kansilahin ng kausap ko ang aming meeting. Pwedeng makarinig ako ng hindi makatarungang puna. Sa pagbalangkas ng mga senaryong ito sa iyong isip, dalawang napakahalagang bagay ang iyong nagagawa. Una, naghahanda ka ng isang plan B sa iyong isip. Ano ang gagawin ko kung maipit sa traffic? Pwede akong makinig ng audiobook o tumawag sa mga magulang. Paano kung maghang ang computer? Kalmado lang akong magre-restart dahil alam kong na-save ko naman ang dokumento 5 minuto na ang nakalipas. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, binibigyan mo ng bakuna ang iyong isip laban sa matinding pagkabigla. Kapag talagang nangyari ang problema, hindi ka na nito masusurpresa o mabibigla. Ang utak mo ay hindi magre-react ng may pagpapanik na, hala anong nangyari? Kundi mas kalmado itong sasabihin, oo nga pala, inasahan ko na ito. Hindi masarap, pero hindi naman nakakamatay. Tara, kumilos na ayon sa plano. Sabi nga ni Seneca, ang mga bagay na ating naunang nakita ay mas magaan ang tama sa atin. Kung handa ka na sa pinakamasamang posibleng mangyari, anumang bagay na mas maganda pa rito ay isa ng karagdagang biyaya or bonus. Sa madaling salita, ang premeditatio malorum ay hindi isang kagamitan para magdusa, kundi isang makapangyarihang panangga laban sa anumang pagsubok. At dito nga pala nakasalalay ang pinakamahalaga at kamanghamanghang punto. Ang pagiging stoic ay hindi paraan
para tumakas sa buhay o magtago mula rito. Sa halip, kabaligtaran pa nga. Ito ay paraan para tunay na lumubog sa buhay. Kapag tumigil ka sa labis na emosyonal na pagtugon sa bawat maliliit na bagay, napakalaking enerhiya ang mailalabas mo. Enerhiyang magagamit mo sa mga bagay na tunay na mahalaga, sa iyong mga layunin, sa iyong mga mahal sa buhay, at sa iyong sariling pag-unlad. Sa pagtigil mo sa pagiging parang manika ng mga panlabas na pangyayari, ikaw ang magiging kapitan ng sarili mong barko. Oo, may bagyo sa paligid. Hinahampas ng malalaking alon ang gilid ng barko, ngunit matatag ang iyong kamay sa timon. Nakikita mo ang iyong patutunguhan at kalmadong minamaneho ang iyong barko patungo doon. Hindi naliligaw ng bawat alon. Ang paglayo o pagiging detached ay hindi nangangahulugang hindi na makikisali sa buhay, kundi ang pagtigil sa labis na pagkasangkot sa kaguluhan. Sa huli, ang pagiging stoic ay hindi isang pader sa pagitan mo at ng mundo. Ito ay isang filter na nagpapapasok lamang ng mga bagay na tunay na mahalaga at iniiwan sa labas ang lahat ng emosyonal na ingay. Ito ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa iyong mamuhay ng mas may kamalayan, mas tahimik at nakakapagtakaman, mas masaya. Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Hanggang sa huli. Kung nakaugnay sa iyo ang mga ideyang ito, ipakita ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa praktikal na pilosopiya para sa modernong buhay. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Sabihin sa comments, anong sitwasyon sa buhay mo ang pinakamakinabang ka sa sining ng pagiging stoic? O baka naman, ginagawa mo na rin ito? Pag-usapan natin